Richards. And the megastar Miss Sharon Cuneta! Hello! I love you too! Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa premiere night namin na A Family of Two, A Mother and Son Story. Napakasaya po namin, medyo ninenervyos kami, pero mas excited po kami dahil mapapanood nyo na ang aming pinaghirapan na pinagmamalaking pelikula. Salamat sa lahat ng Sharon yan sa nandito. At salamat sa lahat ng fans ni Alden sa pagmamahal ninyo. We love you po. Ito po ang... ikaw ba, my love? Of course. Okay. Of course, Alden Richards. Hello po, magandang gabi. Excited na po kaming mapanood ninyong lahat ang one of the most important films of 2023. And I have to say also one of my favorites din, Mama. So, sa December 25 po, wag niyo pong kakalimutan ang Family of Two, A Mother and Son Story. It's a story about family, about purity, about love. And talagang after nyo pong very heartwarming and after nyo mapanood to, sigurado ako, tatawagan at ite-text nyo at ipapakita nyo sa mga nanay nyo kung gaano nyo sila kamahal. So, see you guys on December 25 and maraming salamat po for tonight. Thank you! Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Alam niyo, sa totoo lang po, mga kaaldab, may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga pong ipaliwanag. Nang dahil nga po sa ginawa ni Alden Richards, nahati na naman ang opinyon ng mga ilang netizen. Siyempre, yung iba, dismayado, kasi gusto nga rin nilang palakihin yung issue. Kasi gusto nga po nilang umangat, angkat din, di po ba, na binasag naman po ni Alden Richards, di po ba? Kaya nga po maraming natuwa na siyempre kahit ako, tuwan-tuwa ko, Aldab Nation, dahil ipinaramdam ni Alden na never po talaga magkakaroon ng relasyon o hindi po talaga manliligaw si Alden, di po ba? Respeto na lang po kay Catherine, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi naman po siya yung tipo makikisawsaw para lang laging pag-uusapan. Hindi naman po siya yung tipo na gagawin mo to para lang makakuha ka ng simpatya. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po kahit anong sabihin ko rito, may papabor at syempre may hindi papabor. Di po ba? Ngayong masaya naman, ano ba yan, Mr. Destiny? Ngayong masaya na naman po ako. At syempre ang buong Aldab Nation na tama po yung sinabi natin. Na never pong liligawan ni Alden si Catherine. Never po talagang kumbaga papatulan yung mga bagay na ganyan. Ngayong binasag po sila, syempre yung iba dismayado. Kaya nga po nagtataka sila, bakit nga po ba hindi nag-interview sila Nelson Canlas, Aubrey Carampel, at Lars Santiago. Ito naman po ay veterano na pagdating sa mga pagbabalita. Kaya nga po yung naging trending, nagulat din po ako, mga kaaldab, kasi hindi ko naman po talaga ine-expect na hindi nila itatanong yung kay Alden Richards. Di po ba? Nagkaroon na nga po ito ng pagkakataong mag-interview. Pero hindi di po ba? Hindi siya, kumbaga, ibig sabihin, hindi siya natanong. Di po ba? Kaya nga po, mga kaaldab, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya po tayong reaksyon. Sabi ko nga po sa inyo, basta GMA Kapuso, hindi talaga magtatanong. Kasi papabor po sa kanila eh. Di po ba? Ang ibig ko sabihin po, mapabor, hinahayaan lang nilang kumalat yung issue. Para nga malaman nila kung gagawa nga po ba ng pelikula o hindi. Pagsasamahin nga po ba nila o hindi. Yan po yung taktika na talagang planadong-planado na nila. Dapat kasi sila yung mauuna eh, hindi po ba? Dapat kausapin natin si Alden. Issue yan, hindi po ba? Kailangan pa kasi manggaling sa iba. Kailangan pa kasi na i-focus sa kanila. Hindi po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po ako masaya at kampante sa mga sinasabi at pahayag ng iba. Ang importante lang naman po dito, mga kaaldab, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Sa mga nagsasabi ng fake news ako, okay lang naman po yan. Ang importante lang naman po, maging updated po kayo. Di po ba? Kung ano lang yung latest,
kung ano yung trending, dun lang po tayo. Di po ba? Ang problema lang po, yung iba, marami nagagalit ngayon kay Alden. Ibinabash ngayon si Alden. Di ko alam kung bakit. Siguro dahil sa issue. Siguro may mga ibabato pa nga po sana silang second batch. Ibig kong sabihin, first batch pa lang yung binato nila, umingay na no? Siyempre, yung pangalawang batch, mas matindi yun. Mas masasabi mong, di po ba, sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Sinasabi ko lang po ito para 101%, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman yung latest, kung ano lang naman po yung trending, dun lang naman po tayo. Kaya wag po kayong basta-basta magpapa-apekto. Wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Ako naman po, at dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, kung mapapansin nyo naman po, di po ba, 101% updated po tayo. Tapos sasabihin nila, naku, Mr. Destiny, fake news yan. Huwag niyong paniwalaan yan. Okay lang naman po yun. Hindi naman po ako namimilit eh. Masaya lang ako dahil kahit papaano nabasag natin sila. Kahit papaano na yan, naiparamdam ko, di po ba, na totoo yung mga sinasabi ko. Totoo yung mga pahayag ko. Hindi lang po talaga sila makapaniwala na tumatama po talaga. O talagang tama po yung sinasabi ni Mr. Destiny. Kasi pilit tayong dinadown eh. Pilit nila akong pinababagsak. Pilit po nila tayong sinasabihang ganito, sinasabihang ganon. Di po ba? Totoo naman po eh. Na kumbaga lamang pa rin ako. Lahat ng sinasabi ko tumutugma at tumaayon. Yan po yung isa sa kinaiinisan nila. Yan yung isa sa kumbaga nirereklamo nila. Fake news daw po ako. Kasi nakukuha ko yung simpatya eh, di po ba? Yung mga dumadaan sa akin napapaisip din. Tama naman, paano naman naging fake news si Mr. Destiny? Di po ba? Kasi alam ko tama naman yung sinabi niya. May punto naman yung mga pinahiwatig niya. Kaya paano magiging fake news yun? Paanong hindi magiging totoo, galing naman po mismo sa bibig ni Alden Richards. At doon pa lang mapapaisip na parang may mali. Parang, kumbaga yung mga sinasabi ni Mr. Destiny, talagang tumutugma, tumaayon. Hindi niyo po pwedeng sabihin fake news kasi 101% naman eh. Legit na legit siya. Kaya nga po yung iba nakukuha ko yung simpatya. Nakukuha ko yung respeto nila. Kaya lang pag bitter, galit sa akin. Hindi respeto makukuha ko. Pang-insulto, pang-aasar, kung ano-ano pa. Yung sasabihin nila, naku, move on ka na, Mr. Destiny, tapos na yung boxing, may nanalo na, tanggapin mo na lang yung katotohanan, na wala na, di po ba? Yun ang mga masasakit at maanghang na mababasa nyo at makikita sa akin. Yun naman po talaga yung pambasag nila. Sa totoo lang naman po, immune na ako sa mga ganyan. Kasi wala naman pong bago. Di po ba? Delulo, kulto, fake news, pero hindi man lang nila masabi o makapag-react sa mga issue na binabato ngayon o ngayon nabasag sila ni Alden. Ngayon na sinabi ni Alden na hindi siya nakikisawsaw o tahimik na naman yung army. Yung kumbaga cut din. Gagawa na naman sila ng issue. Tapos ngayon kay Mengay naman. Si Mengay naman ngayon ang pagtutuunan nila ng pansin. Gusto yan ng mga tipong pambasag. Pero kapag nagpo-post nga po si Mengay, pumapabor lagi daw kay congressman. Okay lang naman po yun. Hayaan nyo na. Kasi alam naman po natin kung ano yung mga nangyayari. Alam naman po natin kung ano po yung kumbaga katotohanan, di po ba? Lalo na po sa mga nagsasabi ng fake news tayo. Tapos sila hindi. Tapos tayo lagi yung mali. Sila yung tama. Okay lang. Kaya nga po yung iba guilty kapag ako nagbibigay ng update kasi tinatamaan sila. Wag po silang basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Wag po silang agad-agad na, tama yan. Mag-research po sila, tumingin sila sa social media kung sino nga po ba talaga yung nagpapakalat. Kung sino nga po ba yung dapat na paniwalaan nila. Kung sino nga po ba talaga yung kaaya-ayang paniwalaan. Di po ba? Well, sinasabi ko lang po yung totoo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest
at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.